Pugis, ako muli si dito at welcome kayo sa akin channel, Malyares Garden. Meron po ba kayo ng mga ganito? Ay, yung mga kalbo na ganito. Lalo pag maulan, marami nagkakaganito. O kaya naman, yung mga natapos mamulaklak, magkakaganito. Pumapayat siya, nawawalan ng dahon. Yan, share ko sa inyo para magkaganito. Inyo mga kapugis, basang-basa dito sa amin. Ayan, katatapos na naman ng umulan, sumingit lang tayo mag-video para may ma-share ako sa inyo ngayon. Bago tayo mag-umpisa sa pagpapaganda nito, magsa-shoutout muna ako doon sa mga lahat ng mga nag-comment at nag-like sa akin kahapon, yung mga nag-comment dito. Una-una si Mama Irene, shoutout sa iyo. Marlene Ricard, Danilo Dizon. Binabasa ko, sinulat ko na para yung mga nag-comment dito kahapon. Cesar Gaon, Barhana Kapitan, Cristina Basalio, Juni Navarro, si Ma'am Milagros Lot, Danilo Lanoria, shoutout sa inyo lahat, masukin yung mga taga-manood. Tsaka yung mga dati mga hindi nag-comment na nanonood ng mga video ko, shoutout sa inyo lahat. Paki-like po. Makita nyo po ito. Ito medyo makwa na ito. Medyo maitad na bumbilya. Kalbong-kalbo pero hindi ho patayan. Hindi tsugi yan. Mga buhay ho yan. Kaya lang talaga nawala yung dahon niya. Total, ito may bulaklak pa nga siya. Maliliit. Dito rin meron. Kaya lang dapat natin pausbungin para mapabulaklak natin agad, para mapalusog natin yung mga dahon niya. Yung subok na subok ko na ginagawa ko sa mga ganito, isi-share ko sa inyo. Ito yung subok na subok ko na, lalagyan lang po natin ng abono na ganito. Ito yung complete fertilizer to, yung triple 14. Lagi kong ginagamit pero papakita ko na naman sa inyo kasi uusapan natin dito sa pagdadahunin natin. Ito, kalbo-kalbo talaga para maging ganito. Maghahalo lang po tayo ng ganito po yung triple 14, yung mga hindi pa bagurong pa lang, granules siya na ganito, bilog-bilog. Kumisan by brown, kumisan by white, depende dun sa brand niya, sa produkto, yung tatak niya. Ito, pagkakalbong-kalbo na ganyan, kailangan natin gumamit ng urea. Ito lang ginagamit ko, kaya ito i-share ko sa inyo. Mawalan po din po tayo ng isang kutsara dito. Ganito naman po yung urea, puting-puti. Maghahalo lang po tayo dito, hahalo natin, lalagay natin dito. Hahalo lang natin ng ganyan. Kasi kaya nilagyan natin ng urea para magdahon siya, para magusbong. Nilagyan na natin, sinabay na natin yung triple 14 para mamulaklak na rin siya. Oras na nagusbong siya, mamulaklak na rin siya kagaya dito. Ito yung mga bago-bago pa lang namumulaklak ito. Nakita nyo, lulusog ng dahon niya. Marami na siyang bulaklak. Hanggang dito sa likod niya, namumulaklak siya. Dati, ganito rin yan. Ito lang yung example ko sa inyo. Haluin lang po natin maigi. Ngayon tagulan, pwede rin lang po natin lagyan. Kaya lang, itapat natin doon sa hindi umuulan. Kunwari, umaga, hindi umulan, lagyan na po natin. Lalong mas maganda ito kung taginit. Kasi minsan, pagka nag-uulan, sumatapon din. Ganyan lang, hindi ho natin lalagay lahat yon. Kalos lang na ganyan, konti lang, isang kutsara lang, kurang isang kutsara, ganyan lang karami. Kaya lang mix na siya. Kakalat lang po natin sa gilid. Sa gilid lang ng pot. Ganyan. Huwag po natin lalagyan dito sa may puno kasi masasaktan siya. At saka yung isang kutsara, sa ganito kalaking halaman,
Baka naman, huwag nyo naman lalagay yung masyadong maliit ng isang kutsara. Konti lang po pagka maliit pa yung bougainvillea nyo. Makikita nyo ito, sa loob ng isang buwan, ay 15 days, mag-uusbong na yan. Sa loob ng isang buwan, may makikita na kayo ng mga dahon niya, may mga bula-bulaklak na. Yung pag nag-uusbong siya, sasabay na yung bulaklak niya kasi pinagsabay natin yung complete, yung triple 14, saka itong urea. Eh, sobra po ito, pagkain na gano'n naman karami. Hindi natin nauubusin lahat. Ito talaga yung gamit ko, lagi ako bumibili. Di ba nung nag-video ako minsan, ang dami nung binili ko, di ba? Tapos na naman. Kasi, hindi lang naman bougainvillea yung mga halaman ko dito, yung mga ornamental plants na pang landscape, pang indoor. Eh, nilalagyan ko rin po ng ganito. Kahit sa rose, ginagamit ko din ito. Pagpabulaklak niya, pang palago niya. May naman dito, mura lang. Itong ganito, yung mura po, 29 pesos sa kilo, yung triple 14. Mas mura pa itong urea. Hindi ko matandaan na, nasurok lang, mahigit lang na 20. At mas mahal itong triple. Ganito na nagtitinting na ganito, walang dahon. Pwede po nating triman kung mahaba yung mga sanya. Yung mga baguhan pa lang, siyempre ang akala nila, namamatay na yung bougainvillea niya. Pero hindi po. Talagang mayroong nagkakaganito. Lalo kung maulan o kaya matapos yung mamulaklak, nagkakaganito siya. Siyempre, pagka yung bougainvillea nag-super bloom, full bloom, siyempre walang dahon yan, nalalaglag ang dahon talaga pagka full bloom. Pagka naglaos na yung bulaklak, at nalaglag, pag matitira ganito, mga walang dahon, walang bulaklak. Eh yun ang dapat na subok ko na gamitin yung dalawang abono na ganun, paghahaluin natin. Urea saka triple 14. Subok ko na yan. Yung sa loob na isang buwan, ganito na siya kakapal. Ito ko lang po ito kasi pagka ganito pagka yung mga nagtitinting na ganito, ganyan yung may usbong siya. Pag nag-usbong na ganyan, may bulaklak na, yan. Kaya yan, papausbungin lang natin. Bulaklak na yung susunod niya. Lalo yung mga ganitong nagkakalbo na ganito. Kasi may mga usbong siya, hindi siya magtuloy-tuloy. Maliliit. Ayan makita nyo. Pag nalagyan natin ng gano'n, ng urea, lulusog na bigla yan, magdadahon yan. Dapat lang po, niligyan na natin. Alisan ko lang na ito, papasan. Kahit na umuulan, na nag-abuno kayo, pwede. Diligan nyo pa rin. Huwag lang marami. Kasi yung tatalab na agad yan, oras na po. Diligan lang po natin na ganyan. May iwan naman po yung triple dyan. Hindi naman agad malulusaw yan. Yun na-send ko sa inyo. Subok na yan. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa patuloy na panonood nyo ng mga video ko. Yung mga baguhan pa lang na nakapanood ng video ko. Please like, share, and subscribe. Pag-hit yung notification bell sa baba para yung mga susunod ko pang video mapanood ninyo. Bye-bye!